Kung gusto ninyong maintindihan kung bakit may mga taong minamalas na magkaroon ng malubhang kanser habang ang iba na kasing edad nila o may kaparehong lahi o genes ay hindi man lang humaharap sa nakakatakot na sakit na ito, pakiusap, huwag lamang po tayong tumingin sa resulta ng kanilang genetic test. Huwag nating isisi ang lahat sa tadhana o sa naturalesa ng katawan. Tingnan po natin ang kanilang hapagkainan. Araw-araw, tingnan natin kung ano ang isinusubo nila tuwing umaga, tanghali at gabi. Karamihan sa mga tao, lalo na ang ating mga lolo at lola, mga tito at tita na lampas na sa edad na 50 ay may nakatanim na paniniwala na ang kanser ay isang parusang kamatayan na namamana. Iniisip nila na kapag nasira na ang DNA, wala na itong lunas. At kapag ang mga selula ay tahimik na naging kanser ang ilang pirasong gulay, kamatis o karne sa hapagkainan, ay wala nang magagawa. Mga minamahal kong kababayan, matapos ang halos 15 taon ng pagsusuot ng puting uniforme, pagtatrabaho, nang walang pagod sa emergency room at direktang pag-aalaga sa libu-libong pasyenteng may kanser dito sa Pilipinas, nasaksihan ko ng aking sariling mga mata ang isang napakadakilang katotohanan. Isang katotohanan na humahamon sa halos lahat ng matitigas na paniniwalang itinuro sa amin noong kami ay nasa medical school pa lamang. Ito ay ang katotohanan tungkol sa mga simpleng pagkain na nakikita natin araw-araw sa palengke. Hindi lamang nila binubusog ang ating katawan, kundi taglay din nila ang kapangyarihang kumpunihin ang mga nasirang DNA mula sa pinakaloob ng ating mga selula. At ang mas nakakamangha, may kakayahan silang gutumin ang mga nakatagong tumor sa ating katawan sa pamamagitan ng pagputol sa supply ng dugo na bumubuhay sa mga ito. Hindi lang nito pinapabagal ang paglaki, kundi literal na ginugutom ang kanser hanggang sa mamatay. Isipin po ninyo, ang isang napakaliit na tumor na may binhi ng kanser, kung hindi ito makakakonekta sa mga ugat ng dugo para sumipsip ng sustansya, hindi ito lalaki ng higit pa sa dulo ng isang ballpen. Ngunit sa mapait na sandaling maabot ito ng mga ugat ng dugo, maaari itong sumabog at lumaki ng 16,000 beses sa loob lamang ng 2 maiikling linggo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Victor Castillo. Ako ay isang doktor sa emergency medicine at mananaliksik ukol sa kanser. Matapos ang maraming taon ng mapait na pagsaksi sa aking mga pasyenteng nauubos ang lakas sa pakikipaglaban sa kanser habang sila ay patuloy na naniniwala sa maling impormasyon na kahit ano pwede mong kainin, mas mahalaga ang gamot kaysa sa nutrisyon. Napagtanto ko ang isang napakalungkot na realidad. Ang mga naglalakihang siyentipikong pag-aaral ay naririyan na sa loob ng ilang dekada, malinaw na nagpapatunay na may mga partikular na pagkain na kayang i-on ang switch para gisingin ang natural na sistemang panlaban ng ating katawan laban sa kanser. Ngunit ang masaklap, halos walang sino man ang nagbabanggit ng himalang ito sa mga siksikang klinika at ospital. Sa aking malalim na pagbabahagi ngayong araw, ako mismo ang aakay sa inyo. Ipapakita ko sa inyo kung ano-anong mga pagkain ang nag-aayos ng nasirang DNA sa antas ng selula na hindi nakikita ng ating mga mata. Ipapakita ko rin kung paano ninyo mismong masasakal at magugutom ang mga selula ng kanser sa pamamagitan ng mahigpit na pagkontrol sa pagdami ng inyong mga ugat ng dugo. Himay-himayin natin sa pinakamadaling paraan ang siyensya ng pagbuo ng bagong ugat ng dugo na sa medisina ay tinatawag na angiogenesis at kung bakit ito ang gintong susi para maiwasan ang kanser. Pag-uusapan din natin ang mga natatanging sangkap na nakatago sa ating mga pagkain na pumuputol sa supply ng dugo sa tumor. Ang kamangha-manghang kakayahan ng mga pamilyar na pagkain na pagdugtungin muli ang mga naputol na DNA. At ang pinakamahalaga, ang eksaktong sukat, bawat gramo, bawat kutsara na kailangan ninyong kainin simula ngayong araw para ma-activate ang inyong kalasag. Ngunit bago tayo sumisid sa mga nakatagong lihim na ito, kailangan ko po ang inyong munting tulong. Nakikita ko po sa mga mensahe at komento mula sa mga nanonood ng aking mga video na hindi nila namamalayan
na hindi pa pala sila nakasubscribe sa ating channel. Maaari po bang pakisuri ninyo ito ngayon? Ito po ay libre, aabutin lang ng 2 segundo at makakatulong ito upang makaabot ang channel na ito sa mas marami pang tao na katulad ninyo, mga taong naghahanap ng tunay at tamang impormasyon sa kalusugan na nakabase sa siyensya. Maraming salamat po sa inyong mahalagang suporta. Ngayon, hayaan po ninyong magsimula ako sa pagbubunyag ng isang biological na katotohanan, isang bagay na tuluyang magpapabago sa ating takot kapag naiisip natin ang kanser. Huminga po kayo ng malalim at kalmadong pakinggan ito. May mga selula ng kanser na tahimik na nabubuo sa inyong katawan sa mismong oras na ito. Sa katawan ko at sa katawan ng lahat ng taong naglalakad sa mundong ito. Pakiusap, huwag po kayong mataranta, hindi po ito dapat ikabahala. Ito ay isang napakanormal na batas ng biology. Ang ating katawan ay isang malawak na universo na may humigit kumulang 40 trilyong selula at kailangan nilang tuloy-tuloy at walang tigil na maghati-hati araw at gabi para palitan ang mga luma, mahina at sirang selula. Isipin po ninyo na parang isang empleyado sa opisina na kailangang mag-photocopy o mag-xerox ng isang dokumento ng libu-libong beses gamit ang isang lumang makina. Kahit gaano pa siya kaingat sa huli, magkakaroon ng mga pahinang malabo-gusot o may maling letra. Ang mga pagkakamaling ito sa pagkopya ay lumilikha ng mga abnormal na selula. At ang ilan sa mga abnormal na selulang iyon, sa aspeto ng medisina, ay mismong mga selula ng kanser. Sa mismong sandaling pinapakinggan o binabasa ninyo ito, maaaring may dala kayong 12-dosenang kumpol ng napakaliliit na selula ng kanser na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Ang malaking tanong ngayon ay, bakit hindi tayong lahat ay bumabagsak at namamatay sa kanser? Ang sagot ay nasa inyong matibay na immune system o sistemang panlaban ng katawan. Ang hukbong ito ay mas magaling pa sa anumang pinakamodernong armas. Patuloy nilang iniikot ang bawat sulok ng inyong katawan, hinahanap ang mga maliliit na nagre-rebeldeng selula na ito at pinapatay sila agad bago pa sila maging banta. Parang meron kayong mga gwardya o pulis na nagpapatrolya 24/7 patuloy na nag-iilaw ng flashlight sa bawat kanto para hulihin ang mga masasamang loob. Ngunit dito, nagiging napakatuso ng kanser. Kahit na may ilang tusong selula ng kanser na nakatakas sa radar ng inyong immune system, nakakulong pa rin sila sa isang biological na kulungan at hindi kayo kayang saktan, maliban na lang kung matugunan nila ang isang pangangailangan para mabuhay. Kailangan nila ng pagkain, kailangan nila ng oxygen, kailangan nila ng sustansya para lumaki. At para makuha ang mga karangyaang iyon, obligadong magkaroon sila ng mga ugat ng dugo na nakakonekta sa kanila. Ito ang sandali kung saan ang konsepto ng angiogenesis o pagbuo ng bagong ugat ng dugo ay nagiging susi ng buhay at kamatayan na dapat ninyong maintindihan. Ang angiogenesis sa madaling salita ay ang pag-uutos ng katawan na gumawa ng mga bagong tubo ng tubig, mga bagong ugat ng dugo. Ang inyong katawan ay isang magaling na arkitekto. Mahigpit nitong kinokontrol ang prosesong ito dahil kailangan ninyo ng eksaktong dami ng ugat ng dugo hanggang sa milimetro. Hindi pwedeng masyadong kaunti, kundi mamamatay at mabubulok ang inyong mga laman at kalamnan dahil walang dugong magdadala ng oxygen. Hindi rin pwedeng masyadong marami, kundi makakaranas kayo ng mga sakuna tulad ng pagputok ng mga ugat na nagiging sanhi ng pagkabulag sa mga nakatatandang may diabetes. Ituring po ninyo itong parang pag-aalaga ng damuhan sa inyong bakuran. Ang damo ay dapat gupitin sa tamang taas. Tuwing tag-ulan at humahaba ang damo, kailangan ninyong ilabas ang lawnmower para tabasan ito. Tuwing tag-araw at natutuyo ang damo, kailangan itong diligan para tumubo muli. Ang ating katawan ay may mga sensitibong switch, binubuhay para utusan ang mga ugat na tumubo kapag tayo ay nahiwa at kailangang pigilan ang pagdurugo at hilumin ang sugat at pinapatay kapag magaling na ang sugat. Isa itong perpektong balanse isang hangganan na tinatawag kong ligtas na sona.
kung saan ang lahat ay sakto lang, walang labis at walang kulang. Ngunit mga tito at tita, ang mga selula ng kanser ay ang mga pinakatusong magnanakaw. Alam nila kung paano dayain at manipuluhin ang sistema ng katawan sa paggawa ng ugat ng dugo. Kapag sila ay nagugutom, naglalabas sila ng mga espesyal na protina na tinatawag na growth factors. Isipin ninyo ang mga kemikal na ito na parang napakatapang na abono o pataba na inaakit at pinipilit ang mga malulusog na ugat ng dugo ng katawan na sumangalumiko at dumiretso sa gitna ng tumor para magbigay ng supply. Kapag nagtagumpay na makonekta ang mga tubo ng dugo na ito, magbabago ang kapalaran ng tumor at ang kapalaran ng pasyente ay papasok sa isang madilim na yugto. Gamit ang mga modernong makina, eksaktong nasukat ng mga pag-aaral, medikal ang nakakapanindig balahibong sakunang ito. Ang isang tumor na ganap na nakahiwalay at walang supply ng dugo ay mananatili lang sa sukat na 1 hanggang 2 milimetro ang diametro. Ang sukat na ito ay mas maliit pa sa isang butil ng bigas na nahulog sa lamesa. Pwede itong manatiling tahimik at walang ginagawa sa inyong atay, baga o suso sa loob ng maraming taon o kahit dekada, napakabait at walang anumang panganib dahil hindi ito lalaki kung walang pagkain. Ngunit sa mismong sandali na manakaw ang proseso ng pagbuo ng ugat, kapag dumampi ang mga maliliit na ugat ng dugo sa tumor, ang paglaki nito ay sasabog ng napakabilis. Isang makasaysayang pag-aaral mula sa sikat na Harvard Medical School ang sumubaybay sa bilis ng paglaki ng tumor gamit ang pinakamodernong teknolohiya. Nagulat ang mga sayentipiko nang matuklasan nila na kapag nagkaroon na ng supply ng dugo, ang bilis ng paglaki ng tumor ay tumataas ng 16,000 beses sa loob lamang ng eksaktong 14 na araw. Para mas madali ninyong maisip, ang isang tumor na noong una ay kasing liit lang ng dulo ng karayom ay baliw na sisipsip ng dugo at lalaki na kasing laki ng isang matambok na ubas sa loob lamang ng kalahating buwan. Iyan ang pinakamahalagang dahilan kung bakit napakahalaga ng maagang pagpapasuri, screening at pagtuklas ng kanser. Ngunit ang mas mahalaga at mas maganda pa rito, iyan din ang dahilan kung bakit ang pagpigil sa mga binhi, ang hindi pagpayag na magkaroon ng mga bagong ugat ng dugo, ang tumor ay ang pinakadakilang estratehiya sa pagdepensa na mayroon tayong mga tao. Sa loob ng maraming taon, ang mga naglalakihang kumpanya ng gamot sa mundo ay gumastos ng bilyon-bilyong dolyar sa mga laboratorio para gumawa ng mga mamahaling gamot na pumuputol sa pagbuo ng mga ugat ng dugo. Ang mga tableta at iniksyon na tinatawag na anti-angiogenic drugs ay ang kasalukuyang nagliligtang buhay na paggamot para sa maraming pasyenteng may malalang kanser. Kumikilos sila na parang mga sundalong inhinyero na pumuputol sa lahat ng linya ng supply, literal na ginugutom ang tumor hanggang sa matuyo ito. Tunay na nakakaligtas ng buhay ang mga gamot na ito, ngunit may kasama itong napakatitinding side effects na labis na nagpapahirap sa mga pasyente dahil ang gamot ay umiikot sa dugo at wala itong mata para kumilala. Pinapatay nito ang paglaki ng ugat ng dugo sa tumor, ngunit sabay rin nitong sinisira ang mga ugat ng dugo na bumubuhay sa puso, utak at bato ng pasyente. Ngunit mga lolo at lola, narito ang isang mahiwagang sandali, ang liwanag sa dulo ng lagusan na yumanig at tuluyang nagpabago sa aking pananaw sa medisina. Habang abala ang mga sayentipiko sa pag-eksperimento sa mga mamahaling gamot na ito sa Petri dish, isang matapang na grupo ng mga mananaliksik ang nakaisip ng isang baliw na ideya. Imbes na kemikal, bakit hindi natin subukang patakan ito ng katas mula sa mga natural at simpleng pagkain na kinakain natin araw-araw? Kumuha sila ng katas mula sa pamilyar na dahon ng green tea at ipinatak ito sa modelo ng ugat ng dugo ng kanser. Ang lumabas na resulta ay nagpatahimik sa kanilang lahat. Kung hindi sinabi sa mga propesor na tubig iyon ng green tea, kung inisip nilang bagong kemikal iyon na ginawa mula sa isang research institute, agad silang hihingi ng patent at susubukan iyon sa tao para ibenta ng libu-libong dolyar. Ang mga kamangha-manghang antioxidants sa green tea,
lalo na ang isang molekula na tinatawag na EGCG ay nagpakita ng lakas na harangin at sakalin ang paglaki ng ugat ng dugo na nagpapakain sa kanser na halos kasing bisa o katumbas pa ng ilang nangungunang chemotherapy drugs. Ngunit hindi pa riyan natatapos, ang napakagandang larawang ito ay mas malawak pa. Hindi nag-iisa ang green tea sa labanang ito. Nang simula ng mga medical institute na dalhin ang daan-daang uri ng gulay at prutas mula sa mga palengke papunta sa laboratorio, sinuri sa ilalim ng microscope at tinest gamit ang pinakamahigpit na pamantayan na ginagamit sa mga gamot sa botika, natuklasan nila ang isang nakakayanig na katotohanan. Binigyan tayo ni Inang Kalikasan ng higit sa 100 iba't ibang uri ng pagkain na may kakayahang anti-angiogenic o kontrapagbuo ng ugat ng dugo na kayang sukatin ng mga makina. May kakayahan silang isara ang balbula ng dugo, pabagalin at tuluyang pabagsakin ang mga malagalamay ng pugita na pilit tumutubo para sumipsip ng dugo at magpakain sa tumor. Dapat po ninyong maintindihan, hindi ito mga sabi-sabi lang o walang basehang halamang gamot. Ito ay mga matitibay na ebidensya mula sa mga modernong laboratorio kung saan literal na nakita ng mata ng tao ang mga ugat ng dugo ng kanser na nangulubot at namatay dahil sa lakas ng isang pirasong prutas. Lumipat tayo sa pangalawang mekanismo ng depensa, isang bagay na naniniwala akong mas mahalaga para sa mahabang buhay at kalusugan ng ating mga nakatatanda. Alam po ba ninyo na ang ilang prutas na nabibili natin ng ilang daang piso kada kilo sa palengke ay may taglay na kapangyarihang tahiin at kumpunihin ang mga naputol na DNA sa loob ng ating mga selula sa bawat araw na lumilipas, mula pagdilat ninyo sa umaga hanggang sa pagtulog ninyo sa gabi. Ang inyong mga genes o DNA ay nakakatikim ng matitinding bugbog. Ang matinding UV rays mula sa sikat ng araw ang makapal na usok sa kalsada, tambutso ng mga jeep at tricycle, mga chemical at preservatives na inihalo sa mga processed foods tulad ng hotdog o tosino, o kahit ang simpleng paghinga at pagtunaw ng pagkain ay patuloy na lumilikha ng mga basag na sumisira sa hibla ng inyong DNA. Muli pinapatunayan ng inyong katawan ang hiwaga nito. Mayroon itong nakatalagang grupo ng mga professional na maintenance worker sa loob ng selula. Sa sandaling maputol ang DNA, tatakbo agad ang grupong ito gagamit ng biological tools para hinangin at tagpian ang mga sira bago pa man ito maging permanenteng mutasyon ng kanser. Ngunit ang problema, hindi makakapagtrabaho ang mga masisipag na manggagawang ito kung wala silang gamit. Kailangan nila ng mga materyales sa paggawa mga block at semento na kinukuha mula sa nutrisyon ng inyong kinakain. Isipin po ninyo itong parang EDSA o anumang kalsada matapos ang matinding bagyo kung saan nagsisilabasan ang mga lubak. Kung magaling ang mga taga-DPWH at mayroon silang sapat na aspalto at pison, agad nilang tatapalan ang lubak na iyon sa gabi at sa kinaumagahan ay maayos na ulit ang daan. Pero kung walang ibinigay na aspalto mula sa bodega at walang pala ang mga manggagawa, ang maliit na lubak na iyon ay dadaanan ng libu-libong gulong. Araw-araw itong lalaki hanggang maging malaking hukay at susunod pa ang ibang butas hanggang sa masira na ng tuluyan ang buong kalsada. Ang wasak na larawang iyon ang mismong mangyayari sa inyong utak, atay at buong DNA kung gugutumin ninyo ang inyong katawan at pagkakaitan ng suportang nutrisyon mula sa mga nagpapagaling na pagkain. Ang pinakanakakagulat na pag-aaral na nagbunsod sa akin na basahin ito ng paulit-ulit para maniwala sa aking nakikita tungkol sa pag-aayos ng DNA ay nagmula sa isang pamilyar ngunit madalas balewalaing prutas ang kiwi. Tama po kayo, ang green o golden kiwi na madalas nating makita sa mga supermarket. Kadalasan ang kiwi ay itinuturing lang na masarap at maasim matamis na panghimagas at bihirang tawaging himalang gamot. Ngunit nagsalita na ang medikal na ebidensya. Ang grupo ng mga mananaliksik mula sa University of Oslo sa Norway ay gumawa ng isang napaka-praktikal na eksperimento.
Kumuha sila ng 43 normal at malulusog na matatanda at hinati sa mga grupo. Isang grupo ay kumain ng 1 kiwi araw-araw. Ang isa ay 2 kiwi at ang huli ay 3 kiwi araw-araw sa loob ng 3 linggong sunod-sunod. Matapos ang 21 araw, kumuha ng dugo ang mga doktor at gumamit ng isang napaka-komplikadong pagsusuri na tinatawag na comet assay, pagsusuring kometa para sukatin ang antas ng pagkasira ng kanilang DNA. Tinawag itong kometa dahil sa ilalim ng electron microscope na pinapalaki ng 10,000 beses ang naputol at nasirang DNA ay aagos palabas at mag-iiwan ng mahabang buntot na parang buntot ng isang shooting star o kometa sa langit. Habang mas mahaba ang buntot, mas wasak ang DNA at mas mataas ang panganib ng kanser. Ang naging resulta ay nagpamangha sa buong mundo ng siyensya. Sa mga taong kumain lamang ng 1 kiwi, araw-araw ang buntot ng kometa ay umikli ng husto. Ang pagkasira ng kanilang DNA ay bumaba ng 60% kumpara sa nakalipas na 3 linggo. Isipin po ninyo iyon saglit. Hindi sila uminom ng kahit anong mahiwagang tableta. 1 kiwi lang na medyo mas malaki lang sa itlog ng manok ay nagbigay ng 60% na kalasag para protektahan ang katawan laban sa pagkasira ng genes. Ngunit ang tunay na himala ay nakita sa grupong kumain ng 3 kiwi araw-araw. Ang resulta nila ay hindi lang lumampas sa inaasahan, binago nito ang lahat ng lumang kaalaman. Hindi lang naharang ang mga bagong atake sa DNA kundi pati ang mga lumang sugat at sirang genes mula pa noon ay perpektong napagdugtong muli ng katawan. Ang mga selula ng grupong ito ay nagpakita na ang kakayahang magkumpuni ng DNA ay bumilis at lumakas ng karagdagang 60%. Ang sikreto sa likod ng kapangyarihang ito ay ang napakalaking natural na vitamin C at isang hukbo ng siksik na antioxidants sa loob ng kiwi. Ang natural na vitamin C ay kumikilos parang mga bumbero na yumayakap at pumapatay sa mga free radicals, mga lason sa katawan na sumusunog sa inyong DNA. Kasabay nito, nagbibigay ito ng lakas sa mga enzymes na parang nag-aabot ng pinakamodernong kagamitan sa mga manggagawang nag-aayos ng kalsada para magawa nila ang pagtatagpi ng napakabilis. Ngunit mga tito at tita, ito ang hindi sasabihin sa inyo ng mga nagbebenta ng food supplements. Ang lakas ng kiwi ay hindi lamang dahil sa vitamin C. Sa ilalim ng manipis na balat nito ay isang masalimuot at kamanghamanghang kombinasyon ng libu-libong polyphenols, flavonoids at carotenoids na nagtutulungan. Pwede naman kayong pumunta sa botika, bumili ng vitamin C na pinapatunaw sa tubig, effervescent, at inumin ito. Oo, makakakuha kayo ng kaunting antioxidant. Ngunit kapag kumuha kayo ng kutsara at kinain ang laman ng sariwang kiwi, ipinapasok ninyo sa inyong katawan ang vitamin C kasama ang libu-libong iba pang biological bodyguards na magkakahawak kamay at nagpapataas ng lakas ng paghilom ng daan-daan o libu-libong beses ayon sa mga malalalim na mekanismong patuloy na pilit iniintindi ng mga tao hanggang ngayon. Ang aking tapat na payo, ang regalo ng inang kalikasan sa anyo ng buo at sariwang pagkain ay palaging may mas dakilang kapangyarihan na walang hanggang hihigit kaysa sa pag-inom ninyo ng kani-kaniyang piraso ng mga vitamin pills na pinagsama-sama. Kaya naman ang pinakamalaking pagkakamali ng maraming tao ngayon ay ang isiping para maiwasan ang kanser, kailangan lang umiwas. Umiwas, makalanghap ng usok ng sigarilyo, umiwas uminom ng alak, magtakip ng maigi sa araw, huwag kumain ng sunog na inihaw. Tama po ang lahat ng ito at dapat talagang gawin, ngunit kalahati lang ito ng larawan para mabuhay. Ikinandado ninyo ang pintuan para hindi makapasok ang magnanakaw, pero nakalimutan ninyong pakainin ang inyong mga gwardya sa loob ng bahay. Ang natitirang mahalagang kalahati ay dapat aktibo kayong magbigay araw-araw at bawat oras ng rasyon ng pagkain para palakasin ang sistemang pandepensa sa loob ng inyong katawan.
Ang inyong katawan mula pa nang isinilang kayo ay perpektong idinisenyo ng may kapal para maging pinakamagaling na makina laban sa kanser. Mayroon kayong natural killers sa inyong dugo, mga mandirigma ng immune system na nabubuhay para lang amuyin at patayin ang mga selula ng kanser. Nasa kamay ninyo ang susi para isara ang balbula ng dugo at gutumin ang tumor. Mayroon na kayong mga inhinyero para pagdugtungin ang mga nasirang genes. Ang tanging malaking problema lang ay, ngayong umaga pagkagising ninyo o ngayong tanghali pag-upo sa hapagkainan, kumukuha ba talaga kayo ng mga pagkaing magsisilbing materyales para maayos na tumakbo ang sistemang ito, o patuloy ninyong pinupuno ang katawan ng lason na nagiging sanhi para sila ay mag-strike at mapagod? Hayaan ninyong pamunuan ko kayo ng mas malalim pa para direktang matuklasan ang mga estratehiyang daan kung paano nagiging sandata ang pagkain, at pagkatapos ay papangalanan ko ang bawat partikular na pagkain. Ang unang daan, tulad ng tinalakay natin kanina, ay ang kakayahang pigilan ang pagbuo ng ugat ng dugo. Kapag ang mga masasamang kumpol ng selula ng kanser ay nagpadala ng madugong sulat ng paghingi ng saklolo, mga VEGF protein, sa paligid nila para humingi ng ugat ng dugo, tatalon ang mga sustansya tulad ng polyphenols mula sa pagkain para takpan ang mailbox. Naharang ang sulat. Hindi nakatanggap ng mensahe ang sistema ng katawan na gumagawa ng ugat ng dugo, at patuloy na matutuyo at mamatay sa dilim ang tumor. Ang pangalawang daan ay ang direktang paggising sa bangis ng inyong immune system. Sa ating dugo ay may mga selulang tinatawag na natural killer cells, NK cells at T cells. Sila ang mga special forces o SWAT team natin na pinakamabagsik at walang awa laban sa sakit. Ang mga mananaliksik mula sa University of Auckland ay gumawa ng isang magandang eksperimento sa mga atleta. Pinili nila ang mga atleta dahil ang mga taong nag-eehersisyo hanggang sa mapagod ng husto ay madalas bumabagsak ang immune system pansamantala, kaya madaling makita ang pagbabago. Pinakain ang mga atleta ng isang maliit na mangkok, mga 200 gramo ng blueberries araw-araw sa loob ng 6 na buwang sunod-sunod. Alam niyo po ba kung anong nangyari sa huling araw? Pagkakuha ng dugo nila, ang dami ng T-cells na umiikot sa katawan nila ay sumabog tumaas ng 88%. Ang pag-iikot at pag-scan ng mga natural killer cells ay naging mas matalas at mas agresibo rin. Tandaan po ninyo, hindi ito simpleng pakiramdam na feeling ko mas lumakas ako at gumaan ang katawan ko. Ito ay mga totoong numero. Ang bigat at bilang ng mga selulang may misyong lamunin ang kanser ng buhay ay literal na dumoble sa kanilang dugo. Lahat ng ito dahil lang sa isang mangkok ng maasim-matamis na blueberries na tumutubo sa lupa. Ang lakas na ito ay galing sa anthocyanin, isang natural na kulay na nagpapaging asul-lila sa blueberry na pagpasok sa bituka ay agad nag-uutos sa immune system na maghanda sa labanan. Ngunit hindi pa iyon ang pinakanakakagulat. Ang pangatlong daan, isang bagay na sobrang kinasasabikan ng mga siyentipiko sa kanser ngayon, ay tinatawag kong ang koneksyon ng mga bakterya sa tiyan at kapangyarihan ng immune system. Mukhang malayo, pero mga tito at tita, ang ating malaking bituka ay nag-aalaga ng trilyon-trilyong bakterya, mas marami pa sa populasyon ng tao sa mundo. Sa mga ito, may isang uri ng bakterya na tinatawag na Akkermansia muciniphila na nakikilala bilang isang dakilang tagapagligtas. Ang sikat na Gustave Roussy Cancer Institute sa France ay gumawa ng isang survey sa 200 pasyenteng may kanser na sumasailalim sa immunotherapy. Ang immunotherapy ay isang modernong teknolohiya sa medisina kung saan inuudyukan ang sariling immune system ng pasyente na patayin ang kanser. Para sa ilan, isa itong himala na nagpapanaw sa lahat ng kumalat na tumor. Pero sa iba, kahit gaano karaming gamot ang ibigay, walang talab. Gustong malaman ng mga doktor sa France kung bakit may ganitong kawalan ng katarungan. Kumuha sila ng sample ng dumi ng 200 pasyente para pag-aralan. At lumabas ang katotohanan na kasing linaw ng sikat ng araw.
Ang nag-iisang pagkakaiba, ang nagdedesisyon kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay ay ang dami ng Akkermansia bacteria sa kanilang tiyan. Ang mga pasyenteng may maraming Akkermansia sa bituka, ang kanilang immune system ay maayos na tumugon sa gamot at pinatay ang tumor ng napakagaling. Ang mga kulang at walang ganitong bakterya, ang kanilang immune system ay manhid sa kahit anong gamot. Sa madaling salita, ang Akkermansia bacteria ang may hawak ng susi. Sila ang pumipiga sa silinyador para umarangkada ang inyong immune system at durugin ang kanser. Paano natin aalagaan at paparamiin ang mga bakterya na mas mahalaga pa sa ginto? Ang lahat ng ito ay nagsisimula sa inyong bibig. Ano ang dapat ninyong bilhin sa palengke? Paano lutuin at gaano karami ang dapat kainin? Tuturuan ko kayo ng isang detalyadong plano na nakabase sa siyensya na mismong inirereseta ko sa sarili kong pamilya. Ang unang regalo. Uulitin ko ito ng may matinding diin. Ang kiwi. Depende sa inyong sitwasyon, kumain ng 1 hanggang 3 kiwi araw-araw. Kung para mapanatili lang ang kalusugan at protektahan ang mga genes laban sa pagtanda, sapat na ang 1 kiwi pagkatapos kumain. Pero kung kayo ay nasa red alert o mapanganib na grupo, may kapamilyang nagkakanser nakatira sa maruming paligid o hirap na nagpapagaling mula sa operasyon o chemotherapy, targetin po ninyong kumain ng 3 kiwi araw-araw. Huwag nang sumobra dahil napatunayan ng siyensya na 3 prutas ang pinakamataas na limitasyon ng benepisyo nito. Para masimot ang lahat ng sustansya, kung makakabili kayo ng malinis na organic na kiwi, hugasan itong mabuti at kainin, pati ang manipis na balat. Ang balat ng kiwi ay may napakalaking fiber na naglilinis ng bituka at polyphenols na nagpoprotekta sa selula. Kung naiinis kayo sa mabalahibong balat ng green kiwi, bumili kayo ng golden kiwi na makinis ang balat at mas matamis. Pwede ninyo itong hatiin sa gitna at kainin gamit ang kutsara o hiwain ng maliliit at ihalo sa unsweetened yogurt. Ang natural na fiber sa kiwi ay isang marangyang piging para patabain ang mga mabubuting bakterya sa inyong bituka. Ang pangalawang regalo. Isang inumin na dumadaloy na sa ating mga ugat mula pa noon. Ang green tea o tsaang berde. Ngunit paalala po, ang tinutukoy ko ay 3 tasang tsaa na tamang tinimpla mula sa mga sariwang dahon ng tsaa o purong green tea na nabibili natin. Hindi ko po tinutukoy yung mga nakabote na green tea sa mga tindahan na puro asukal at artificial flavor lang. Ang tunay na green tea ay naglalaman ng EGCG. Gaya ng sinabi ko kanina, sinasakal nito ang mga ugat ng dugo ng kanser at pinipilit ang mga selula ng tumor na magpakamatay. Isang malaking pag-aaral mula sa Chinese University of Hong Kong ang sumubaybay sa 68,000 kababaihan sa loob ng mahigit 10 taon. Ang mga nanay at lola na may ugaling uminom ng green tea kahit 3 beses lang sa isang linggo ay pinababa ang panganib nilang magkaroon ng colon cancer o kanser sa bituka ng 27% kumpara sa mga hindi umiinom ng tsaa. At para sa mga umiinom nito, araw-araw mas mataas pa ang porsyento ng proteksyon. Ngunit mga tito at tita, ang paraan ng pagtimpla natin ng tsaa sa bahay ay kadalasang nakakamatay sa himalang gamot na ito. Huwag na huwag gumamit ng kumukulong tubig 100 degrees Celsius para ibuhos sa tsaa. Susunugin ng sobrang init na tubig ang buong molekula ng EGCG. Pakuluan ang tubig at kapag kumukulo na, patayin ang apoy at buksan ang takip. Hayaan itong lumamig ng mga 3 hanggang 4 na minuto para bumaba ang temperatura sa 80 degrees Celsius bago ilagay ang TSAA. Ibabad lang ito ng 3 hanggang 5 minuto. Kung ibababad ng matagal papait ang TSAA, makakasama sa sikmura at maglalabas ng mga hindi kailangang kemikal. Isang napakahalagang sikreto mula sa akin, pigaan ninyo ng kaunting kalamansi o lemon ang inyong lumamig ng tsaa. Ang kaunting vitamin C mula rito ay magsisilbing kalasag ng mga katikin sa tsaa habang dumadaan
sa matapang na asido ng ating tiyan na tutulong sa inyong katawan na ma-absorb ang EGCG ng 6 beses na mas marami kaysa sa normal. At tandaan, huwag lagyan ng condensed milk o gatas ng baka ang inyong green tea. Ang protina mula sa gatas ng baka, lalo na ang casein, ay kakapit ng mahigpit sa mga antioxidants at itatapon ito sa labas ng inyong katawan sa pamamagitan ng pagdumi, kaya mawawala ng silbi ang inyong TSAA. Kung gusto ninyong maging creamy, gumamit ng plant-based milk tulad ng oat milk. Ang pangatlong regalo, ang blueberries. Mga 200 gramo, isang maliit na mangkok araw-araw. Sariwa man sa palengke o frozen na kayelo, sa supermarket pareho itong maganda. Sa totoo lang, ang frozen na blueberries ay mas nakakakandado ng matataas na nutrisyon dahil madalas ay pinipitas ito at agad na pinapatigas sa yelo sa pinakahinog nitong estado. Ang blueberry ay may taglay na anthocyanin na nagpapalakas ng immune system. Ngunit ang gusto kong mas ibahagi ay ang kakayahan nitong patayin ang apoy ng pamamaga. Ang pabalik-balik na pamamaga, chronic inflammation, sa loob ng katawan ay nagsisilbing perpektong gatong para magsimula ang kanser. Ang blueberry ay kumikilos parang isang malamig na batis na pumapatay sa mga hindi nakikitang pamamaga habang ginigising nito ang mga puting selyula ng dugo, white blood cells para lumaban. Parang nakakalito pinapakalma ang isang sistema, pero inuudyukan naman ang isa. Iyan ang kadakilaan ng kalikasan na hindi kayang kopyahin ng anumang kemikal sa laboratorio. Isang pag-aaral na sumubaybay sa 200,000 tao sa loob ng 20 taon sa England ang nagkumpirma. Ang mga taong kumakain ng maraming asul at lilang pagkain, tulad ng blueberry, ay bumaba ng 17% ang panganib sa pangkalahatang kanser at bumaba ng 40% sa mga malulupit na kanser tulad sa lalamunan at bituka. Ang pang-apat na regalo, alam kong kapag binanggit ko ito, maraming magpapakunot ng noo at aalma dahil sa dami ng maling bali-balita. Ito ay mga pagkain galing sa soy o soya, tokwa taho at soy milk. Madalas ipasa-pasa ng mga nakatatanda ang takot na ito, nakakakanser daw sa suso o nagkakaroon ng myoma sa matris kapag kumain ng maraming tokwa dahil mayroon itong female hormones estrogen. Bilang isang doktor, mahigpit ko pong iwinawasto ito. Ito ay maling-mali, walang basehan, at napaka-unfair sa isang napakagandang pagkain. Ang soya ay may taglay na phytoestrogen mula sa halaman. Sa molekular na istruktura nito, hindi ito katulad ng estrogen sa dugo ng tao. Sa katunayan, kapag kumain kayo ng tokwa, ang mga phytoestrogens na ito ay tatakbo at sasakop sa mga receptors ng selula sa dibdib. Dahil ikinandado na nila ang pinto, ang sobrang estrogen ng katawan ay hindi na makakakapit para piliting palakihin ang tumor sa suso. Ang pagkain ng soya ay isang matibay na bakal na kalasag laban sa mga kanser na sanhi ng hormonal imbalance. Ang pinakamahalagang sangkap sa soya ay tinatawag na genistein, isang nakakagulat na pag-aaral mula sa University of Illinois sa Amerika ang nagpakita na ang genistein ay may kakayahang bulagin at pigilan ng 70% ang mga senyales ng tumor na humihingi ng bagong ugat ng dugo. Tingnan po ninyo ang mga bansa tulad ng Japan at Korea, araw-araw silang kumakain ng tokwa. Ang bilang ng mga babaeng may breast cancer at lalaking may prostate cancer sa kanila ay napakababa kumpara sa mga bansa sa kanluran. Pinagsama-sama ng isang pagsusuri ang 35 pag-aaral sa buong mundo at nagbigay ng malinaw na konklusyon. Ang mga babaeng kumakain ng maraming soy products ay napapababa ang panganib ng breast cancer ng 29%. Kahit sa mga pasyenteng ginagamot na sa breast cancer, ang pag-inom ng soy milk at pagkain ng tokwa ay tumutulong na pahabain ang kanilang buhay at bawasan ang tsansang bumalik ang sakit. Kaya pakiusap, huwag po kayong matakot na isama ang tokwa at taho sa inyong hapagkainan ng kahit 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Ang panlimang regalo, ang broccoli.
Ngunit may isang napakahalagang sikreto rito na hindi alam ng 99% ng mga tao. Maganda ang kumain ng malaking broccoli, pero kung makakabili o makakapagpatubo kayo ng broccoli sprouts, mga umuusbong pa lang na broccoli na 3 hanggang 4 na araw pa lang ang kapangyarihan nito ay walang katumbas. Ang mahiwagang sangkap sa loob ng broccoli ay tinatawag na sulforaphane. Hindi lang nito binubuksan ang labasan ng lason sa atay, kundi tinutusok at pinapatay din nito mismo ang mga selusya ng kanser. Ang malaking broccoli ay may ganitong sangkap, pero ang mga sprouts, mga bagong tubo, ay may sulforaphane na mas siksik ng 100 beses. Nagulat ang mga propesor sa Johns Hopkins University nang masukat nila ito at sinabing, ang pagkain lang ng isang maliit na dakok ng broccoli sprouts ay katumbas na ng pagkain ng ilang kilo ng nilagang broccoli. Kung hindi kayo makabili ng sprouts, kapag kumakain kayo ng malaking broccoli, pakiusap. Huwag ninyong itapon ang matigas na tangkay nito. Ang tangkay na madalas ninyong binabalatan at tinatapon sa basurahan ay may dobling dami ng sulforaphane kumpara sa malalambot na bulaklak sa ibabaw nito. Balatan lang ang matigas na labas, hiwain ng manipis at igisa sa bawang o isama sa sopas o chop suey. At heto pa ang isang malaking pagkakamali sa pagluluto natin. Mahilig tayong pakuluin ang gulay hanggang lumambot. Ang pagpapakulo ng broccoli sa mainit at kumukulong tubig ay tutunaw at papatay sa lahat ng mahalagang sulforaphane. Huwag ninyong ilaga. Steam, pasingawan lang ninyo ito ng eksaktong 3 hanggang 4 na minuto. Ang tamang init nito ay sasapat lang para basagin ang pader ng selula ng gulay na maglalabas ng pinakamataas na sulforaphane na madaling masisipsip ng katawan. Ang pang-anim na regalo. Isang abot kaya at mapulang gulay na nasa bawat kusina natin, ang kamatis. Ngunit ang pinakasikreto rito ay lutong kamatis. Madalas mas masustansya ang sariwang pagkain, pero ang kamatis ay naiiba. Ang kamatis ay may lycopene, isang napakagaling na pigment na nagbibigay ng kulay pula nito at siya ring pumapatay sa ugat ng dugo ng kanser at nagpoprotekta sa DNA. Kapag kumagat kayo ng hilaw na kamatis, kaunti lang na lycopene ang nakukuha ng tiyan dahil nakakulong ito sa matitigas na pader ng selula ng kamatis. Ngunit kapag niluto ninyo ito sa apoy ginawang sarsasabaw o ginisa, ang init ay sisira sa pader ng selula at magpapalabas ng napakaraming lycopene sa anyong madaling-madali sipsipin ng ating bituka. Ang ginataang may kamatis, tortang may kamatis o isdang may sarsang kamatis. Lahat ng ito ay masaganang piging para sa inyong kalusugan. Isang matinding pag-aaral ng Harvard na sumubaybay sa 47,000 lalaki sa loob ng 12 taon ang nagpakita ang mga kumakain ng lutong kamatis ng 2 beses sa isang linggo ay pinababa ang panganib sa prostate cancer ng 23%. Kung kumain ng higit sa 10 beses sa isang linggo, bumabagsak ang panganib ng 35%. Iluto ninyo ang kamatis kasama ng kaunting mantika o olive oil. Bakit? Dahil ang lycopene ay natutunaw lang sa mantika. Dahil sa tulong ng taba, ang mahalagang gamot na ito ay tatago sa bituka papunta sa inyong dugo ng buong buo. Ang pampitong regalo. Isang magandang prutas. Ang pomegranate o granada. Kailangan lang ninyo ng nasa 100 at 20 mililitro ng sariwang pomegranate juice, kalahating maliit na baso o magbalat at kumain ng kalahating granada araw-araw. Ang granada ay may sangkap na tinatawag na L-gitanin. Kapag napunta ito sa bituka, ngunguyain ito ng mga bakterya at gagawing isang armas na tinatawag na urolithin A, isang napakagaling na pampabata ng selula. Higit sa lahat, ang pomegranate juice ang pinakamatamis na gatas para pakainin at paramihin ang Akkermansia bacteria, ang tagapagligtas na nabanggit ko kanina. Mayroon akong isang pasyente dati, si Aling Maria 62 anyos na nakatakdang sumailalim sa matinding immunotherapy. Sa kasamaang palad, nagka-pneumonia siya ng nakaraang linggo at uminom ng matapang na antibiotic. Aksidenteng pinatay ng antibiotic ang lahat ng Akkermansia sa kanyang tiyan.
Dahil nakabase sa siyensya, ipinagpaliban ko ng 3 linggo ang kanyang paggagamot. At inutusan ko ang pamilya na painumin siya ng 1 baso, mga 200 mililitro ng purong pomegranate juice araw-araw. Sunod-sunod sa loob ng 21 araw. Pagsapit ng ika-22 araw nang suriin muli ang kanyang dumi, ang Akkermansia ni Aling Maria ay nabuhay ng malakas at dumami ng 6 na beses kaysa sa normal na tao. Nang umpisahan na ang kanyang immunotherapy, napakaganda ng pagtanggap ng katawan niya sa gamot at nakapasok siya sa top 1% ng mga pinakamagagaling na pasyente sa ospital. Ang kanyang tumor ay nangulubot at halos tuluyang nawala matapos lamang ang 3 sesyon ng gamutan. Ang himalang iyon ay nangyari dahil ginamit namin ang pagkain bilang isang pangunahing estratehiya medikal para linisin ang daan upang gumana ang modernong medisina. Hindi ninyo kailangang uminom ng kasing dami ni Aling Maria, kalahating sariwang granada araw-araw ay sapat na. Bukod dito, ang walnuts at raspberries ay may parehong epekto. Pagpalit-palitin lang ninyo para hindi kayo magsawa. Mga tito at tita, gusto ko pong magbahagi ng isa pang maliit na sikreto sa paghahalo. Sasabog ang kapangyarihan ng pagkain kapag magkakasama sila. Pag-inom ng green tea na may kalamansi doble o 6 na beses na lakas. Pagluluto ng kamatis na may mantika 3 beses na mas mabilis maabsorb. Ang paggawa ng smoothie na may blueberry, kiwi at 1 dakok ng gulay ay lilikha ng isang bombang puno ng nutrisyon na poprotekta sa bawat milimetro ng inyong katawan. Mga lolo at lola, mga tito at tita, ang mga huling taon ng aking pagiging doktor ay nagturo sa akin ng isang napakalalim at napakahalagang aral. Ang sakit at pagtanda ay hindi kailanman parusang kamatayan na inihulog mula sa langit. Ang kanser ay hindi isang hindi nakikitang karit ng kamatayan na kailangan ninyong hintaying pumulupot sa inyong leeg nang walang kalaban-laban. Ang mga lolo't lola na nagamot ko na umabot sa edad na 80 o 90 na may malalaking ngiti at walang sakit ay hindi mga taong may genes ng mga superhero. Dumaan din sila sa pagtanda at sakit pero pumili sila ng ibang landas. Sila ay tahimik at determinadong bumuo ng simple ngunit dakilang ugali sa pagkain. Huwag ninyong pilitin ang sariling maging 100% perpekto. Huwag kayong matakot at pagbawalan ang inyong sarili hanggang sa madepress kayo. Ang mahalaga ay hindi kung gaano karaming masasamang pagkain ang naialis ninyo, kundi kung gaano karaming mabubuting pagkain ang matiyaga ninyong naidaragdag sa inyong katawan araw-araw. Kumain lang kayo ng normal na ulam sa bahay, pero sa umaga magdagdag kayo ng 1 tasa ng tamang timplang green tea. Ngayong tanghali maggisa ng tokwa o broccoli. At sa gabi, kumain ng kalahating granada o kiwi bilang panghimagas. Ang maliliit na determinasyong ito na parang mga patak ng tubig araw-araw kapag naipon ay kayang basagin kahit ang pinakamalaking bato ng sakit. Ang inyong katawan ay isang obra maestra ng Diyos. Mayroon itong malakas na pagnanais na mabuhay at pagalingin ang sarili na mas matindi pa sa kahit ano sa mundong ito. Hinihintay lang nitong gisingin ninyo ito. Ang kapangyarihang kontrolin ang inyong buhay at alisin ang panganib ng kanser ay buong-buong nakasalalay sa paghawak ninyo ng inyong kutsara't tinidor, higit pa sa mga pananakot na naririnig ninyo sa labas. Mahalagang aral. Ang pinakamalakas at pinakaepektibong gamot laban sa sakit at kanser ay hindi palaging matatagpuan sa loob ng botika, kundi sa mismong hapagkainan ninyo. Ang pag-aalaga sa inyong kalusugan ay hindi nangangailangan ng perpektong buhay, kundi ng mga simple at araw-araw na pagpili na nagpapakain at nagpapalakas sa natural na kakayahan ng inyong katawang pagalingin ang sarili. Kung ang mga salitang ito na nagmula sa aking puso ay nagbigay sa inyo ng kapayapaan at pag-asa, mangyari po lamang na mag-iwan ng komento sa ibaba para ibahagi ang inyong kwento at nararamdaman. Huwag po ninyong kalimutang i-click ang subscribe button at i-share ang video na ito sa inyong mga kamag-anak, sa isang kaibigang nag-aalala sa resulta ng kanyang check-up.
o sa sinumang nagnanais na tumanda ng may dangal at kalusugan. Ang tamang kaalaman kapag naibahagi ay nagliligtas ng mga buhay na nangangailangan ng tulong. Ako po si Dr. Victor Castillo, taimtim na humihiling sa inyo at sa inyong pamilya ng saganang kalusugan at kapayapaan sa isip at katawan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod na pagbabahagi.